Ibinunyag at pinuna ni Senator Rodante Marcolita ang tila hindi makataong benepisyo na ibinibigay ng PhilHealth sa kanilang mga miyembro, na tila mas malaki pa ang budget ng konsultasyon ng mga aso kumpara sa budget na ibinibigay ng PhilHealth sa mga tao, na lumalabas kung paano tinatrato at hindi pinapahalagahan ng nasabing ahensya ang kanilang mga miyembro. Halimbawa po yung konsulta package, Mr. President. Magkano po ba yung konsulta package ngayon, Mr. President? Mr. President, itong konsulta package, yung maganda tinanong nyo, pinalta na po nila yung pangalan, naging Yakap Caravan na. It's about 1,700 ang budget po per person, Mr. President. Magkano po, Mr. President? 1,700 pesos. Yan po yata sa konsulta package, Mr. President. Kasama pa po yata yung serbisyo ng doktor, tama po? Yes, Mr. President, kasama po yung serbisyo ng doktor, basic check-ups, no? Lab test, and yung pinaka-basic po na. Kasama po yung laboratorio, Mr. President. Dapat po, kasama po, Mr. Sa President. palagay po ninyo, magkano po? 1,700? 1,700. Sa 1,700 po ba, Mr. President, kasama na po yung serbisyo ng doktor, laboratorio. Magkano kaya ang matitira po para kahit sa simpleng, halimbawa, simpleng sakit na lang. Na-estimate po ba ninyo, Mr. President, na talaga namang hindi na realistic naman yung 1,700? Siguro po nung 1950 siguro, baka sakaling mataas pa po ang mataas pa po ang halaga ng piso noon. 1950 siguro, ang palitan ng dolyar siguro, baka mas mataas pa yung, baka isa 5 centimos natin noon isang dolyar ng Amerikano, Mr. President. Hindi ko po alam. Kasi si Senador Jinggoy po inapanganak na ng 1950s. Ako po 60s po ako Ano po, realistic po yung 1,700 na konsulta package, Mr. President? Dito bang 1,700, does that include the professional fee? Yes, Mr. President. Kasama yung laboratorio. Ano pa po kaya ang mabibigay? Of all the doctors? Is it Yes, Mr. President. Kaya po, okay lang po yung masapatan po talaga. How did they derive on that figure? So, masasagot po ng inyong butihing kapatid, Mr. President. Yes, Mr. President, sa totoo lang po na medyo kung titignan yung 1,700 for the basic check-ups and lab test, including doctors, para pong ulo pa. Pero tinaas na po natin ito tinaas na po ito na nung una po ay 1,200. So ngayon po ay 1,700. Pero sana nga po ay inaano natin ng PhilHealth na aside from the case rates at iba pa, na magtaas po sila para naman maging mas maging katotohanan. Tama po kayo. I agree with you na hindi na ho realistic, pero kahit paano, this is the budget that was given to all do you have any breakdown of it? Kasi ang laboratory test, pagka CBC, yung complete blood count, lagpas 1,000 na po yan. Kung kompleto talaga yung gusto nyo malaman sa inyong sa resulta sa blood test. Tapos may doctor's fee pa. I don't think that is sufficient enough. In 1,700 is sufficient enough. Yun nga po ang aking tinatanong, Mr. President, kung sino po ang kumuwenta nito, kung ang kumuwenta po nito ay taga dito sa ating bansa, o baka naman po sa ibang bansa po na ibang klaseng salapi ang kanilang ginamit. Kaya nakakapagtaka po, pinag-uusapan po natin ng isang napakamahalagang pasilidad na talagang magiging sandigan po ng ating mga kababayan sa panahon ng kanilang karamdaman. Pero kung 1,700 po, alam po nyo, yung aking pong bunsong anak, meron pong isang simpleng alaga na aso. Alam po ba ninyo kung magkano po ang nagagastan niya yung parang paliguan? Kasi po may shampoo pa po yata ang importante na yung meron tagagupit po ng kanyang pati kuko po ginugupit at nagkaroon po ng grooming. Yung 1,700 po para sa aso hindi pa po sapat. Hindi pa po sapat Ito pinag-uusapan po natin, Mr. President, Your Honor. Tao po mga tao po ito Kaya po, hindi po magiging maganda kahit na po pag-usapan natin ang napakagandang pinaka-noblest na objective po ng PhilHealth. Kapag ka itong ganitong klaseng mga pamamaraan ay hindi po nila talaga babalikatin, para lang po tayong nagpapatintero dito, Mr. President. Inilantad naman ni Senator Marcolita na hindi pala lahat ng mga miyembro ng PhilHealth
ang nakaka-avail sa konsulta package ng nasabing ahensya, kundi 24% lang ng miyembro nito ang tinatayang naka-register para maka-avail dito. Tapos ang masaklap pa ay 1% pa lamang sa 24% na naka-register ang nakikinabang sa programang ito ng PhilHealth, kung saan 1,700 pesos lamang ang budget na inilalaan ng nasabing ahensya para sa 1% out of 24% na kasalukuyang nakikinabang na mga miyembro nila. Based on PhilHealth's latest data, while 102 million Filipinos have registered with PhilHealth, only 27.8 million or 24% are enrolled with Consulta. So, naka-enroll po sa Consulta. Ilan percent po? 24% lang po ang naka-enroll out of 102 million registrants. Kahit na po naka-register, kung 1,700 lamang po ang package, baka po sa daga pwede po ito, Mr. President. Kasi po sa tala po, ito po babasahin ko. First patient encounter, health advocates estimate that only 1% of the total population actually availed of Consulta benefits. 1% pa lamang po, Mr. President, ang nakabenepisyo na po sa, ewan ko po kung paano na benefit sa 1,700. Pero 1% lang po, Mr. President. 1%, ilan po yung pasyente na yun? O isa 115 million po tayo. 100,000 lang po siguro ang na-benefit. O baka hindi, mahina po tayo Out sa of the kwenta. 100 million, you mentioned earlier, 24% lang yung nag-avail ng Consulta package. 100,000 lang. Ganun po ang kaawa-awang kalagayan ng PhilHealth. Tayo pong lahat gustong sumuporte. Kung kinakailangan pong lahat na po ng kayamanan ng Pilipinas, ibigay na po natin sa PhilHealth. Ngunit kailangan po namang ito ay talagang ayusin. Para sa ganon, yung perang ibibigay at pagtitiwala sa kanila, mapakinabangan po ng nangangailangan. Siniwalat naman ni Senator Marcolita ang katakot-takot na korupsyon sa ahensya ng PhilHealth, kung saan ito ay ginagawang milking cow ng mga mapagsamantala. Kasi ba, isa po, Mr. President, katakot-takot na corruption po sa PhilHealth. Tingnan na lamang po ninyo kung bakit nawawaldas. Ginawa pong milking cow ang PhilHealth nung kami po ay inimbestiga namin yan. Lahat po, hindi ko naman po nilalahat ang mga healthcare institutions. Ngunit sa dami po ng bilang na talagang dinisiplinahan ng PhilHealth, halos lahat po. Kunwari po, na-admit ang isang pasyente. 2 days lang pong nag-admit. Gagawin pong 7 days o kaya 10 days. Para sa ganun po ay singilin sa PhilHealth at paghahati-hatian po yung kanilang nakulimpan. Minsan naman po ang sakit na yung, hindi naman malala, sipon. Gagawin pong pulmonya. Isip-isipin po ninyo yung gagawin nila. Pinuna naman ni Senator Marcolita ang malisyosong budget na di umano'y inilalaan ng PhilHealth para sa hemodialysis na tila napakalayo sa katotohanan, kung saan hindi nagkakatugma ang mga impormasyon. At ayon pa kay Senator Marcolita, kung ito ay hindi mababantayan, ay malaki ang posibilidad na ito ay pagmulan ng korupsyon na naman. Magkano po ba yung anong tawag doon, thermodialysis, Mr. President Juro? Magkano po ba yung nagagastos natin sa isang sesyon ng Magkano per 3,000? hemodialysis? Your Honor, Mr. President, sa huli pong itong latest nasa 6,350 na per session. Per session? Ang Dati po nasa binabasa, 3,000 lang pero Per session o per cycle? Per session? Per session, Your Honor, Mr. President. So one day? 6,000? 6,350. So how can the... kaya ko po tinatanong, Mr. President, may palagay po ako ng pinagbasihan po ninyo ng inyong sagot, Mr. President, Your Honor, itong nakuha ko pong post dito sa social media. Ito babasahin ko lang po sapagkat nakuha ko lang po. Marcos Legacy. Dialysis, sagot na ni PBBM sa pamamagitan ng PhilHealth. Lahat tayo ay miyembro at kabahagi nito. Ngayon po, sabi niya, second post, BBM Youth Movement, libre na ang dialysis. Sa halagang 6,350 bawat hemodialysis session, sagot ng PhilHealth hanggang 156 sessions sa buong taon. Ang tanong ko po, sino na naman po ang kumuwenta noong 6,350? Kasi po kanina, yung konsulta, nagtataka na rin po ang ating presiding officer kung sino ang kumuwenta ng 1,700. Saan po kinuha yung 6,350?
Ako naman po, Mr. President, nagtanong-tanong po ako, ang nakukuha ko 500 to 600 pesos. Kasi po, Per session. per session po. Kasi kung 156 sessions per year, yung 6,350, halos 1,000,000 po yun sa isang taon. Ang budget po ng PhilHealth sa dialysis is 20 billion. Sa mga katwid, kung ito po ang batayan na halaga, 6,350, 20,000 patients lang po ang kakasa sa 20 billion. Magkano po ba ang isang dialysis machine, Mr. President? Between 600 to 700, 600 to 800 pesos. Kinuwenta ko na lamang po sa 500. Ano yun po yung nakukuha ko pong feedback sa mga nagpapadialysis. Hindi po dapat 20,000 ang magiginabang. Tinaas na naman po nila. At the very least, Mr. President, 240,000 ang dapat makinabang. Ito na naman po, pag hindi nyo binantayan, this is again a possible source of corruption. Maraming salamat po.